Hi guys, kamusta? My name is Ronald, isa akong OFW dito sa Singapore. Maraming salamat dun sa mga nanood ng video ko ng isang OFW tungkol dun sa Kuwait murder case. Itong video na to is actually murder case din, pero this time, yung OFW naman ang pinatay. Para sa mga hindi nakakaalam, no, si Daphne Nakalaban ay isang OFW sa Kuwait. She's been missing for 2 months na. Walang kaalam-alam yung family niya. Ayun pala, pinatay na siya ng employer niya na mayroong criminal record. Kaya nagawa niya to. Yung katawan nga ni Daphne ay inilibing sa garden mismo ng employer niya. Yung kapatid ng suspect, siya na yung mismong nag-surrender nung kapatid niya na salbahe or yung pumatay kay Daphne. Kaya nakuha nga nung mga pulis yung katawan na inaagnas na or nagdi-decompose. Balak niya sanang umuwi noong December 2024 para surpresahin sila for Christmas or New Year. Anyway, share ko lang sa inyo yung balita. Pasintabi po sa mga nagkakapunan, patay at naagnas na ng natagpuan sa bakuran ng kanyang amo ang isang Pinay na OFW sa Kuwait. Kaya ang kanyang pamilya nananawagan ng hustisya. Hindi na napigilan ng kapatid ng OFW na pinatay sa Kuwait na maluha matapos makumpirmang ang nawawalang Pinay na si Daphne Nakalabanan ang natagpuang inaagnas na sa bakuran ng kanyang amo. Nakakahinayang lalo't pauwi na sana si Daphne sa Pilipinas. Tinatanong namin siya kailan talaga ang uwi niya. Sabi niya, basta i-surprise ko kayo sa December. Ito pala yung surprise niya. Nang huling makausap noon pang May 2024, wala naman anyang nabanggit na problema ang kapatid. 2 buwan pa lang nawawala ang Pinay bago ito i-report ng mismong kapatid ng kanyang amo. Pakiramdam po ba ninyo tinago sa inyo yung insidente? Opo, baalak po talaga na itago po. Ang hiling lang po namin na sana makauwi yung kapatid namin. Tapos mabigyan po ng hustisya kung ano ang talagang nangyari po sa kanya. Bakit ganun po ang ginawa sa kanya? Yung kapatid mismo ng suspect, sinabi ng polis, investigate ng polis, nakita ng polis sa bahay, yung bangkay, advanced state of decomposition na 2 buwan na. Nakakulong na ang suspect na may criminal record umano batay sa natanggap na impormasyon ng DFA. We assure the public, government, will do all it can to seek justice. Malungkot na nangyari ito, katapusan ng taon. Si Daphne ay bunso sa 8 magkakapatid at meron siyang naiwang anak na 14 years old. Madaming cases ng Pilipino or OFW ang pinapatay at minamaltrato sa Middle East, especially dito nga sa Kuwait. 2 years ago, 2023, si Julie B. Ranara natagpuan yung katawan niyang sunog sa disyerto. Grabe, no? Sinunog yung katawan. And then, nung 2018 naman, isang OFW na pinatay at nilagay sa freezer. Ito yung kaso ni Joanna Demafelis. Sana maging patas yung hustisya or justice system to sa Kuwait. Nagkamali nga yung kababayan natin na nakapatay ng baby. Pero at the same time, yung mga Pilipino naman hindi ligtas magtrabaho sa Kuwait at pinapatay din. Ano ba sa tingin nyo guys? Dapat yata totally iban na yung pag-send ng mga Filipino workers dito sa Kuwait. If you have any insights or meron kayong gustong i-share about this story, just comment down below. Let me know ano ba yung sa tingin nyo. Anyway, if you need other videos, tutorials, OEC, National ID, you can check out my channel as well. Yun lang, maraming salamat. Shoutout sa mga nag-subscribe and to my supporters. I will see you in my next video.